nag-enjoy ka ba ngayon? Oo naman. Ang dami na ng tao, no? Oo nga, ang dami-dami. Glasgow Barrio Fiesta. Anong pinagkakabalahan mo dito sa Glasgow? Ngayon, nagtatrabaho ako dito ngayon as a nurse for 20 years na. Ano yung pinaka-pressure being a nurse? Yung situation ng work, yung mga understaffing minsan. Oo. Pero okay naman kasi supportive naman so far yung mga tao dito sa Scotland. Respected, no? Ang mga Very Pilipino respected rito. ang mga nurses dito. I heard gumamit ka ng MX3 capsule for so long. Gaano na ka ba katagal na you are taking MX3 capsule? Uy, ang tagal na talaga. Kahit sa Pilipinas pa ako gumagamit ako ng MX3. Matanong ko, bakit MX3? Kasi dito sa Glasgow, Europe, ang dami ng mga food supplements. Kasi ang MX3, nare-relax ako. Yung maganda ang feeling sa katawan. Super, believe ako sa MX3 talaga. Wow, Oo. talaga ha? Kaya loyal ako dyan. Loyal ka Oo. talaga. So, marirecommend mo ba siya with fellow nurses? Yes, of course. Maraming mga nurses gumagamit din ng MX3. MX3, dito ko bilib. Number 1 Energy. Ay, pangga! Huwag mo sabihin, Raljo! Sabihin mo, energy! Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masikip. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo. Sabihin mo, number 1 Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Kaya't tumango na at isigaw. Sabihin mo, energy! Huwag mong sabihin radyo. Sabihin mo, energy. Mga pangga, paalala lamang po, ang 106.7 Energy FM at ang programang Believable Stories ay hindi responsable sa mga opinyon o kwento na ibabahagi ng ating panauhin. Ang mga ito ay personal na pananaw at karanasan ng panauhin at hindi sumasalamin sa paninindigan ng estasyon o ng programa. Believable Story, mga kwento. Naranasan kong ma-discriminate ang sarili kong pamilya. Ang hirap, no? Kasi lumaban ka naman ng patas pero iba yung tingin nila sa'yo kasi PWD ka. Buhay, Hindi madali na malayo sa pamilya. Pero sa ikagiginhawa ng buhay nila, tinatagan ko yung loob ko. Pinangako ko sa sarili ko, anumang unosong dumating, ilalaban ko yung pangarap ko. at tagumpay. Bawat pait na dumaan, lahat yun, hindi ko na nararamdaman. Kasi, andito na ako eh. Naabot ko na. Tinapang ko to bang para kang laging umakit ng mundo. Pero, nung dumating na yung takdang oras para sa akin, napasalamat Lord talaga ako para sa kanya lahat ng ito. Thank you, Lord! Believable Stories. Kwento, Buhay,
at tagumpay Inspirasyon sa bawat kwento. Believable Stories. Mga bangga, sa programang ito, walang format ang success. Walang formula. Kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang tirada. Kada Webes po mapapakinggan na natin ang iba't ibang kwento ng inspirasyon. Dito lamang po yan sa Believable Stories. Hatid sa atin ng MX3. Dito ako, Believe. Simula at pangarap. Ipinanganak sa Sampaloc, Manila at lumaki sa Quezon City bilang panganay sa 3 magkakapatid. Lumaki siyang may maayos na buhay, aktibo sa paaralan, consistent honor student at naging assistant editor din as a journalism organization noong high school. Nakapagtapos siya ng nursing sa Centro Escolar University habang pangarap naman niyang maging guro. Isang pangarap na nakaugat sa kanyang hilig sa paghubog at pagtulong sa iba. Pagsubok at pagbangon. Nagbago ang direksyon ng kanyang buhay nang maging isang ina ng batang ipinanganak na preemie at kalaunan ay na-diagnose na may autism. Kasabay nito, sinimulan niya ang pagtatayo ng Disciple Brew sa kabila ng kakulangan sa resources, pagod, takot at matinding emosyonal laban bilang ina at negosyante. Sa gitna ng pagod at luha, pinili niyang kumapit sa pananampalataya at unti-unting nakita kung paano ginamit ng Diyos ang kanyang pinagdadaanan upang makabuo ng lugar na nagbibigay pahinga, pag-asa at totoong koneksyon sa mga tao. Gabay at pundasyon. Ngayon, mas kalmado at mas matatag na niyang hinaharap ang buhay. Dala ang paniniwalang ang delay ay hindi kabiguan kundi proteksyon. Ipinagmamalaki niya ang kanyang anak na araw-araw na paalala ng himala at ang Disciple Brew na naging tahanan ng kwento, paghilom at inspirasyon para sa maraming tao. Higit sa lahat, ipinagmamalaki niya ang sarili niyang patuloy na lumalaban. Isang babaeng natutong magtiwala kahit hindi malinaw ang landas at patuloy na sumusulong one day at a time. Sandigang banal na salita. Sabi nga dito sa kanyang pinaniniwalaan mula sa Colossians 3 verse 23 to 24. Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters. Mga bangga, mula sa bigat ng responsibilidad, tinahanan ang pananalig at pag-asa na may seguridad. Makasama natin ngayon si Trixie Cantagorda. Magandang afternoon sa iyo, Trixie. Hi, Trixie. Hello po. Good afternoon po. Hello po, DJ Jimbo and DJ Sheena. Good Kamusta? afternoon. Good afternoon po. Kamusta ka? Kamusta ka? Ngayong Okay Webes. naman po, kinakabahan pero Nako, marami na pong nagsabing nandito pero after ng ating pag-uusap, magiging kalmado ng lahat. yes, yes Oo, di po. ba? Yes Anong po. ganap mo today bago ka pumunta dito? Yun po, galing po kami ng kaibigan ko na si Z sa Hi, Z. Hi, sa Z. cafe. Galing po kami doon, medyo madami pong tao Wow. because it's a Thursday. Oo nga, no? Kaya, yon. And, yeah, masaya naman po. Kamusta naman ang biyahe papunta dito? From, Wow. saan ka nagmula? Saan galing? Sa Eton Centris Sa- po, sa Quezon Oh, Avenue, sa Ah, QC. traffic. Medyo matraffic talaga papunta dito. Pero at least okay nakahabol, naman. no? Yes Nakahabol. po, thank you Lord. Is this your first time dito sa radio na ma-interview? Hindi po first time sa radio, pero ano po, medyo matagal na po yung unang beses, kaya parang first time po ulit. Matagal-tagal na. Opo. Sige, sige. Eto, Trixie, kwento mo naman kami, kamusta yung childhood mo? Masaya naman po yung childhood. Panganay po kasi ako sa tatlong magkakapatid. Mhm. I have 2 brothers po. Mm, Ayun, only so girl. only girl. Opo. Pero dahil only girl, parang ano din po parang lalaki din. Mm-mm. Yan, yun. So, masaya naman po yung tapos may mga, kasi po, yung bahay po namin, isang compound po siya. Eto, saan lugar to? Sa Sampaloc? Sa Quezon City na Quezon din po. City. Tapos yun, yung mga katrabaho po ng papa ko, doon din po nakatira sa compound. So, may Ay, mga ang saya. kababata po kami. Hanggang ngayon po, magkakakilala pa rin po kami. Parang everyday outing, ano? Oo. Ah, yes. Tsaka ano yan lagi mo yung puyatan kung puyatan. Oo. Yes, yung magugulat na lang po yung parents ko, nasa na kami pala sa kapitbahay. Yan. Oo, ayan. Yan po. Naku, syempre, kasabay ng kabataan, no? Total, mga magkakakilala kayo doon. Meron bang moment sa pagkabata mo na tipong, uy, tara, ano tayo, cutting tayo, yung mga ganyan Ay, ba? hindi po. May Kasi mga lagot pasaway. tayo kay May mga mama. pasaway ba? Wala. Lagot tayo sa mama ko noon. Gano ba kahigpit o karilyosa itong parents mo?
Ano po, what I can say naman po is strict in ano naman po. Alam niyo po yun yung tama lang. Disciplinarian din po talaga. Kaya parang nakakatakot. Ito yung pagdating ng pagkatapos kumain tanghalian, dapat makatulog ka. Pero nakaganyan pa po, diba? Ganun. Isang sit-sit lang, di ba? Pasok agad. Yes po, ganun po tayo din nun talaga eh. Pag tas kumain, 3:00 tulog. Ganun naman talaga. Anong trabaho ba ng parents mo? Anong pinagkakabalan sa buhay mo? Ngayon po, may sarili po silang business. Mga food spices po. Yung business nila. Nung bata ka pa, yun yung ano nila? Employed po sila nung bata pa po ako. So, yeah. Yun po. At eto pa, partner, nung bata siya talagang nga namang, kumbaga, popu kid ito no? Popular kid. Kasi lagi kang nasa honor. Opo. Ano po, medyo achiever din po. Nice. Tayo, bida-bida tayo nung bata tayo. Gusto natin lagi nasa stage. Diba? Ganyan. Sana ganun lahat ng mga Gen Z, no? Diba? Ito yung mga kasali lagi sa org. Okay lang, at least merong, di ba, may pinagmamalaki. Oo. Yung inabutan po natin yung naging anghel-anghel tayo, may program, ganyan. Lagi napipiling Mama Mary, Angel. Partner, parang ikaw rin. Parang ganyan din siya eh. Okay. Ganun po, nung bata pa ako. Tapos pangarap mong maging isang guro? Yes. It's my dream to be a teacher. But, Bakit? Yun po. Di ko po alam, siguro. Sa family or relatives, meron bang... Wala po. Parang gusto ko lang po nagtuturo talaga. Siguro dahil panganay din po ako. Tapos, may liga ako mag-aral. So pag nasa labas ka pala, may mga kaibigan ka doon, tara, ano tayo, ako teacher, ako magsusulat-sulat tayo, ganun. Nung bata pa po kami, ganun, teacher-teacheran, yung mga ganun. Tapos may grade, ganyan. Diba? Usually naman ganun kapag mga babae. Tama. Kundi nanay-nanayan, bahay-bahayan, teacher-teacheran. Ganun po. Ako sa bahay-bahayan ako na. Iba ata yung bahay-bahayan na yun, no? Okay, so doon ka nag-start na at ano ba, yun talagang dream mo simula o mayroon ko pang ibang pinagpilian? Nung bata kasi tayo, marami tayong gusto eh, di ba? Alam ba, gusto ko maging guro, gusto ko maging doktor. Gusto ko po maging scriptwriter. Mahilig po ako magsulat talaga. Yun din po. May mga talaga partner na yung medyo ano ka sa arts, art side, artsy, ganyan. Yes, mahilig po ako magsulat. Kayong communication naman, parang kurso din natin. Tama, nandun na. Kaya nga nag-centro escolar ka, no? Yes. Pero ano ba yung mga struggles na dumating sa'yo nung bata ka pa? Meron ka na bang na-experience na ganito na nahirapan ka na? Siguro po nung syempre nung college na. Noon po, syempre, nursing po kasi yung inaaral ko noon. So, medyo mahirap din po talaga. Tapos, kailangan may grade ka na, nursing ang course mo? Opo. Nursing. Hirap. Opo. Nung time po kasi na yun, di ba? Parang teaching. Parang hirap pag... Kasi po, di ba, nung time po na yun, nung panahon na nag-aaral po ako, nursing po yung parang... Sikat nun. At mataas ang sahod, yun. Yes. Di ba? Dahil bilang yun po, panganay po, di ba, parang, yun, ganun yung na-instill sa atin na But then, yun po, thank God, kahit po, hindi po yun yung, parang pangarap first mo. love natin. Napasa naman po natin siya. Wow. And board passer din ako. One time, diba? So, siguro po para, trinay ko naman din po talaga na ma-pursue siya as profession, pero hindi po talaga din, inadya ni Lord. Pero, masaya po ako na, ngayon ko po na, buti na lang din, nag-nursing po ako kasi, yun nga po, na-apply ko din siya nung nagkaroon na po ng anak. Ayan na. Okay, So, eto na, dumating na si baby. Alam mo, nakakatuwa, bilang isang ina na mabasa yung ganitong nangyari sa buhay mo, no? Na parang nabago ang lahat ng dumating itong baby mo. Kwentuhan mo kami, anong nangyari? Ayun po. So, si Boaz po, OFW po kasi ako sa Singapore. For almost 5 years po. Tapos, I decided to go back po sa Pilipinas for good kasi nga po, magkakaanak na po kami. Tapos, yun po, premature po siya pinanganak. 31 weeks lang, 7 months. Parang pinaabot pa nga lang po ng 7 months. Tapos, yun,
buti na lang po talaga nag-nurse, yun na may background Oo. pa. Seminalist ka. Okay, Opo, so alam ko po yung mga nangyayari, aware po ako sa ano sa nangyayari sa kanya. Pero hindi po pala yun, no, pag may alam ka, nakakapraning din. Hindi mo na alam Parang yung mas gagawin mo. nakakapraning. Mas Oo. nakakapraning yung alam mong mangyayari. So, Oo. yun po, buti na lang supportive naman po yung support group ko, family, friends, ganyan. Yun, so, naging paranoid din po, parang every milestone niya. Dapat pag sumusunod siya pag pumapalakpak ako. Pero hindi po eh. So, akala ko po bingi siya, yung mga ganyan. So, parang napaparanoid lang po talaga ako. Pero sabi ko, hindi naman siya bingi kasi nung umuulan, kumulog, narinig Takot niya, siya. o parang nagulat Nagulat. po siya. Sabi ko, okay, baka paranoid lang po talaga ako. Tapos nung medyo lumalaki-laki na po siya, magto 2 years old po, marami na po ako napapansin, hindi po siya lumilingon pag tinatawag po siya. Sinabihan din po ako na, ay, ba't ako naiyak, Char? Naalala ko lang po, Sige. ng papa ko, ba't daw hindi lumilingon si Boaz pag hindi ba niya alam yung pangalan niya. Tapos po, may kutob na po ako na may something talaga sa kanya. Pero sabi nga po ng mga matatanda, ano ka ba? Lalaki yan. Normal sa lalaki na delayed daw nagsasalita. Antayin mo lang. Pero sabi ko, antayin ko? Bakit ko antayin? Parang gan. Dahil nga po nurse ako, alam ko po yung mga milestones. Tapos po, ang galing, amazing lang po si Lord na naglilinis po ako ng bahay namin. Bigla pong may magazine ako nakita. Pagbukas ko pong ganun, checklist ng mga batang may autism. Sabi ko, ba't kami may ganun? Tapos ba't kami biglang may ganun? Parang, yun po. Tapos lahat po, no eye contact, check. Nagpa-flap, check. Yung nakikita, yung nakakapansin ka, nakakaramdam ka ng ganyan, ano yung pakiramdam? Siyempre po, bilang first time parent, may denial. Kasi pero siyempre, ayaw po natin mag-isip ng negative Oo. sa anak po natin. Pero nung nung may nabasa na po, check lahat. Sabi ko lang po sa husband ko, mahal, pa-check natin si Boaz kasi gusto ko malaman paano natin siya matutulungan, ganun. Kasi nga po, akala ko po, madali po siya pag nadinig mo na. Pero, yun po, pina-check po namin siya sa developmental pedia niya. Yun nga po, sabi, he's manifesting nga po may spectrum ng autism. So, that's like 2 years old po. So, parang, ano mangyayari? Kasi nga po, alam ko po wag may autism, di ba? Parang makakapagsalita pa ba siya? Saka humugot ng lakas ng loob Ba't para... ako naiyak? Ba't may nagpapayak? Saan ka humugot ng lakas ng loob para kayanin to? Lalo ng mga asawa mo. Kasi yung husband ko po ng time na yon, syempre mas wala po kasi siyang alam pag So, in denial din po siya na parang nung sinabi na po nung pedia na eto yung form, kuha kayo ng PWD card. So, sabi niya, PWD? Sinong PWD? Parang gano'n siya. Sabi ko, sige na, kuhain na natin yan kasi malaki din yung help niyan. Ano yung laman ng panalangin mo noong mga panahon na yan? Ano ba yun? Nagtampo ka ba sa Panginoon? Syempre po, magtatanong. Pero po, at the end of the day po kasi, bakit, ko lang po, bakit hindi? Yun yung ni Lord. Tapos, naisip ko lang po na, siguro ba, kaya binigay din po, kasi walang ibang magbibigay ng love na kaya namin kay Boaz. Kaya po yun. So, prayer ko lang po na Lord, bigyan mo kami ng wisdom, provision, kasi po mahal. Sobra. Ang mahal po nung mga therapy. Financial, di ba? Mahirap talaga. Yes po. Nung time po na yun, husband ko lang din po yung nag-work. Tapos ako parang rakat-rakat lang online, ganun po. Tapos nung sinabi na po sa amin na ito yung mga therapy na kailangan, parang po nagpapaaral ng doktor. 2 years old pa lang po yung anak ko noon. So, ang dami pong kailangan. So, yun po yung mga prayers ko na Lord, strength, wisdom, lead mo kami sa mga tamang tao who can help us, ganun po. Yan. Partner, kumbaga, ang bigat eh. Yun nga, mahirap siyang tanggapin sa umpisa, partner, no? Lalo na dito sa Pilipinas. Yung parang kakabahan ka na sana maging mabait ang mundo sa anak ko. Tsaka lalo na, di ba, syempre bilang magulang, sa sakit pa nga lang magkalagnat, iba yung nararamdaman natin. What, ganito pa.
Totoo. Yes po. Iba. Parang suntok sa buwan, di ba? Yes Yung po. ganyan, hamon. And nakwento ko nga po, di ba, na nung bata ako, achiever. So, sabi, syempre po, bilang magulang, ganun din po yung dream natin May sa pangarap anak po natin tayo na eh. Totoo. maging doktor Oo. din siya, Mm-mm. baka maging teacher Susunod sa siya. yapak. Oo. Oo. So, it's like, sabi nga, shattered dream po talaga nung ano. But then, yun po, wala eh. Ang nung time po na yun, sabi na namin ng husband ko, we will grieve, but we need to move on agad para ma-help po namin siya agad. Ano yung kailangan po niya. Yun. Ano yung first step, no? Para, kumbaga, okay, eto lang, hanggang dito lang yung deadline ko. Ito yung unang-una kong gagawin after ng pag-grieve namin. Opo. Nung, actually, naalala ko pa nga po. Pagkatapos namin pumunta ng DepEd, pumunta po kami ng, ano nun eh, yung mga palaruan ng bata. Sinitingnan lang namin siya. Sabi ko, parang, okay naman siya. Parang ganun. Tapos, pag uwi po namin, umiyak lang kami. Tapos po, syempre po, yun po, painful po talaga na parang, ano kayang ginawa ko? Nung nagbubuntis ako, may mali ba akong pinakain sa kanya? Kung may nainom ka May nga. nainom ba ako? Parang kompleto naman kami sa bakuna, laging check up nga kasi pre-EMI siya. Parang ganun po yung mga tanong eh, parang babalik ako. But yun nga po, kinabukasan, hanap po kami agad ng mga therapy center. Tapos, galing lang din po talaga ni Lord kasi magsa-Sunday na po yun. Tapos sa church po, sabi, if you need prayers, punta kayo dito sa harap. Tapos po, yung nag-pray po sa amin, yung anak po pala niya, may-ari ng therapy center. Oh! Who would have thought po, di ba? Ang dami pong pwede kong puntahan doon na Oo. magpe-pray for us. Sa kanya po kami pumunta. Tapos nung sabi ko nga po, can you pray for us po? Yung anak po namin, kakadiagnose lang yan. Tapos after po niya mag-pray, yung anak ko may therapy center. Tapos yun po. And yun po yung therapy center na naka-help po talaga kay Boaz to really talk. Yun. Shout out, Tom Chu. Di ba? Ang galing, no? Iba rin talaga magpadala ng, na instrumento si Oo. Lord, partner. At saka lalo na kapag yung buong puso mo binigay mo na sa kay Lord eh. Yes po. He will lead you to the right people po talaga. At saka lahat ng kapag tayo may problema, inilalaan natin sa Kanya. Yes Oo. po. Yun Totoo lang yun po eh. talaga. Wala po iba eh. Wala Hindi iba. natin kaya. Totoo. Opo. At saka mahirap, masakit sa damdamin na tayong sosolohin natin yung mga problema. Exactly po. Yes po. Totoo. Ito, kailan na pumasok itong Disciple Brew. Oo. Yan. Yes po. Disciple Brew po, actually I started it po online nung 2021, pandemic po. So, dahil marami pong friends na parang depressed, may anxiety, or as a Christian po, parang hindi naman po pwedeng, okay lang yan, mag-pray ka lang. Or how can I pray for you, di ba? Parang hindi naman po ganun kadali lang yung may... So, nag-isip po ako bilang nagnenegosyo din po, ano kaya pwede kong i-create na product na I can share the word without being churchy or preachy, ganyan. And naisip ko po coffee kasi nung time na yun, sarado po yung mga coffee shop. Tapos yun po, During coffee. time na yun, anong year yan? Ang tagal? 2021 po. So Ilang to? taon na si baby mo nun? Si Boaz po, ng time na yun, mga 6, 7, ganyan po. Opo, Okay. ganun po siya nun. So, doon po yung nag-start. Then, yung Disciple Brew po, naka-gift box, nakapangalan po yun sa bawat disciples. Tapos Galing. yun. In fairness sa idea. Opo. Ikaw lang nakaisip niyan o yung husband mo? Dalawa kayo? Hindi, more on ako po kasi talaga yung wisdom lang din po talaga ni Lord na Galing. ganon. Kumbaga partner, no? Siguro yung dahil din sa pinagdadaanan mo na gusto ko kayo din matulungan. Yeah, yes po. Yes. And then, yun po. Then, 2023 po, when naisip po namin ng mga friends ko na why na put up nga po gawin cafe, ganon. So, leap of faith po talaga. Wala naman po kami ganon kalaki ding money. Parang lakasan lang din po talaga ng loob. But then, at the end of the day po, the reason why I really want to put up po yung ganong businesses, yun nga po, para mag-create po ng opportunity sa mga katulad ng anak ko na Yes. hindi po nila Tama. kailangan magmakaawa sa mundo na magkaroon ng trabaho. So, I want to create a safe place for them na they can work, ma-showcase po yung talent nila. Tama. That's why when we opened po yung Disciple Brew,
nakipag-partner po kami sa isang organization po na nagtumutulong po sa mga bata, mga teenage na may autism. And ang galing po ni Lord kasi parang pinakita niya po sa akin na ito yung pwedeng maging future ni Boaz na despite may autism siya, he can really work, he can be a barista, he can be a cook. And my son po really loves to cook. Aside from he loves eating din naman po talaga. Pero makikita mo yung yung plan ni God, ni Lord, no? Oo. Na from dun sa pinagdaanan mo, nung ikaw ay yung anak, yung pala, eto pala yung binigay sa'yo, no? Yes. may- At may natulungan May pa. natulungan at may, Connected di ba, pinapasaya. Yes, connected po talaga siya. So, yun po hindi po yung na-realize ko talaga na pag may nangyayari po sa atin, hindi po natin talaga agad maintindihan. Mhm. But, sa takdang panahon po talaga. Pero ano yung may bibigay mo sa kanila na parang yung lakas na loob na dapat nilang gawin? Yung lakas po talaga ng loob, hindi po yan natin makukuha sa sarili lang po talaga natin eh. We need to really pray and ask guidance po talaga. Sabi nga po, 'di ba? Seek first the kingdom of God. Tas lahat naman po 'yun, lahat ng needs po natin, siya na po yung magpo-provide talaga. Yun po. Ay, naku, ito, may tanong ako sa'yo. Sa lahat ng pinagdaanan mo, ano ang lesson na natutunan mo dito? Siguro po, isa po sa pinaka natutunan ko po talaga is yung magtiwala po talaga kay Lord, sa Creator po. Sabi nga po, si Lord, may mga plano na po siya sa atin talaga. And we just need to surrender. Yun po kasi, madalas po kasi tayo, ako din po bilang achiever may activator na pag may mga gusto pa akong gawin, ginagawa ko lang po agad. Tapos pag ginawa ko po, tsaka ko lang sasabihin kay Lord na, Lord, bless mo to Oo. Hindi, baliktad po pala na parang, Lord, ito po yung mga plans ko. If will mo to, your will be done po. Kaya most of the time po, pag may mga na hindi ko po na consult kay Lord, diba? Madalas po yan mga mapapahamak po talaga. Yun po yung natutunan ko doon. To really obey, listen, and consult. Yun po yung natutunan ko. Yan. Ano naman ang masasabi mo dun sa mga katulad mo na mami na may ganyan pinagdaanan, no? Yes po. Ano yung hope na may ibibigay mo sa kanila? Yeah, for those mga mommies na at tulad ko pa may anak na may special needs, alam ko po hindi po talaga madali. Lalo na po, it's really physically, emotionally, financially draining. But, mahalin lang po natin sila. And instead of, lagi po natin iniisip yung mga hindi nila kayang gawin, why not we focus on sa mga kakayahan nila. Bigyan ng chance. Yes, yun po talaga yung kung saan sila magaling, ano po yung kaya nila, yun po yung i-hone natin kasi marami po silang kayang gawin. But, yun nga po, most of the time, na dun po tayo nakafocus sa hindi nila kaya. But, kung magpo-focus po tayo dun sa ano yung gusto nila, kaya nila, yun, mas magiging magaan po. Yun. Mahalin lang po natin sila. Sapat na po. Nararamdaman po nila yun. Tama. Alam po nila yun. Ayan, ako, eto naman partner. Gusto ko marinig yung mensahe mo sa iyong anak. Yan. Ay, ano ba yan? Ayun. For sure, soon po, di ba? Or mamaya, pag nakita mo mapapanood ko po to sa kanya. So, Boaz, hello. Ayan, I love you, anak. Alam naman po niyan. You know na love ka ni mommy, ni daddy, and we're going to do everything and anything for you. We are so blessed to have you. And yeah, marami kang napapasaya. And a lot of people loves you so much. Marami nagmamahal sa'yo. And sabi nga nila, you're different, but you're not less. So, we will guide you. We love you hanggang, ang prayer ko talaga is pahabain pa ni Lord yung life namin ng daddy mo.
So we can guide you hanggang sa huling hininga. Ayan po. Yan, thank you po. Ayun, maraming salamat. Salamat, Trixie. Nako, alam mo maraming nahaplos ang puso, partner, Oo. no? Dahil syempre marami rin mga mommies ang nakatutok ngayon. At mga nakarelate din. At salamat din sa pagbibigay ng lakas ng loob din sa mga panggabo natin na nakakaranas din ng ganyan. Yes, Yes at po. dahil dyan, tanggapin mo ang paghanga at pagkilala kay Catherine Trixie Camtagorda para sa pagbabahagi ng iyong kwento ng sakripisyo at tagumpay sa programang Believable Stories na nagsilbing inspirasyon sa bawat pangga. Ipinagkaloob ngayong February 5, 2026, ganap na 4:00 ng hapon sa ikatlong palapag ng Square Building, Barangay North Green Hills, San Juan, Metro Manila. Kasama ang aming mga puso at pasasalamat, DJ Jimbo and yours truly, DJ Sheena. Ito po, para po sa inyo. At wait, there's more. Nako, ito pa. Yes. Trixie, meron pa. Ito, mula sa MX3 para sa ito. Ayan. Yan, mula Thank naman you sa po. MX3, dito ako. Believe. Ayan, baka may gusto kang pasalamatan at i-shout out na Yes! yung mga pangga natin. Yes, of course, first of all, I want to thank God for this opportunity, kay Mommy MK for sharing this opportunity po. Yun, yung family ko. Yada Kapayama Nation Community. Yan, si Z na sinamahan ako. And syempre, yung mga friends ko po. Chingo Buddies, hello! May nagpapashoutout sa'yo, si Morris Pakalang. Si Sir Morris, siya po yung nagwo-worship Oh. leader sa worship night po Wow. namin sa cafe. Hi, Sir Morris. Hi, Syempre, hello. yung husband ko din pala. Hi, mahal. Si Mark John Ross Alboladora. Ayan, mga friends po namin Ayan. yan sa coffee shop. Mga ano po yan, sa inner room Wow. community namin. At Hello. total, nabanggit mo na rin yan. Baka may mapadaan dyan sa may Eton, sa may Oo. Quezon City. Yes. Invite mo na sila. Ayan, tara, kape po tayo sa Disciple Brew sa Eton Century sa Quezon City po. Ayan, di lang po tayo magkakape doon. Pwede po tayo mag-usap, share stories, and yeah, about life po. Thank you po. Ay, ano ba, partner, Sa marami mga na- customers, hello. Marami rin natuwa kay Trixie na sabi ni Randy Tejada, very nice, God is good talaga all the time from IBC Marikina City. Yung mga nakatutok sa atin. Salamat po. Hello sa Thank inyo. you At rin may nakikinig din sa Grab naman, si Sarima Tan Badidil. Hello po. Magandang hapon Dami po. nakatutok Ako, ngayon. maraming salamat po Thank you Trixie po. at kay Z. Z. Maraming salamat sa inyo. At ingat Thank po you. sa biyahe. Thank you po, DJ Thank you. Yes. Jimbo and DJ Sheena. Thank Salamat, you, salamat. thank you. Nako, mga pangga, isa na namang talagang punong-puno ng inspirasyon dahil sa programang ito, walang format ang success. Walang formula. Kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang tirada. Kada Webes po mapapakinggan na natin ang kwento ng mga inspirasyon. Dito lamang po yan sa Believable Stories. Hatid sa atin ng MX3. Dito ako, believe. Muli po ako po inyong Jimbo Luces DJ. My name is Jimbo. At ako naman po nag-iisang pabebot na si Sheena. At ito ang 106.7 Energy FM. Bangga, wag mong sabihing radyo. Sabihin mo, Energy!